Kumusta mga kapikit mata? Ang kwentong ito ay pinamagatang ang beach house. Banayad at mainhing mga alon na humbahampas sa batuhan. Dumadampi din ito sa dalampasigan kung saan ang halik ng sumisilay na sinag ng araw ay nagdudulot ng magandang pakiramdam. Papalayo sa dalampasigan sa punto di vista ng isang manlalakbay. Ang pulong kinaroroonan ng beach house ay isang munting paraiso. Nasa isang maliit na isla ito na napapaligiran ng tubig. Kulay puti ang mga buhangin na kumikislap sa tama ng sikat ng araw. Ang beach house na ito ay hindi kalakihan pero sapat na matirhan ng hanggang 20 tao o higit pa. Pinarerentahan ang beach house. Halos walang summer vacation na hindi ito okupado ng mga bakasyonista. Karaniwan ay pinarereserba na ito panahon pa lang ng tag-ulan. Minsan, may mga nagrerenta na ng bahay dito. Isineselebra ang mga Pasko o Bagong Taon. At minsan ay maging mga birthday, anibersaryo at iba pang mga importanteng okasyon. May mga kumpanya rin dito ginaganap ang kanilang team building. Kaya naman lalong dumadami ang nakakaalam sa ganda ng isla kung saan naroroon ang beach house. Isang mag-asawa ang may-ari ng beach house. Sila ang mag-asawang Vilyaga. May solong anak ang mga ito, si Marga. Isang napakagandang bata na ngayon ay isang napakagandang dalaga at malapit na ang dibu. Sa isang bahagi ng isla na kinaroroonan ng beach house, nakatira ang mag-anak. Doon na rin lumaki si Marga. Isang tutor ang pabalik-balik sa isla para maturuan si Marga ng mga bagay na maaaring matutunan sa eskwelahan. Naunawaan ng mga nakakakilala sa pamilya na labis ang pagmamahal ng mga magulang sa nag-iisang anak, kung kaya takot na ihiwalay sa kanila ang kaisa-isang anak. Ngayon nga ay dalaga na si Marga. Isa siyang napakagandang dalaga na ang sino mang makakita ay tiyak mabibighani. Ang mga kabinataang nagtutungo sa beach house kapag naligaw sa gawing ng kanilang bahay ay pawang nabibighani sa kakaiba niyang ganda. Mahigpit ang mag-asawang Vilyaga at kauna-unawa yon. Ayaw lang din nilang maagang umibig ang anak, lalo pa at wala itong kamalayan. Sa galaw ng buhay, sa labas ng 4 na bahagi ng isla at na 4 na sulok ng beach house. Ilang araw na lang, 18 years old ka na anak. Magagawa mo na ang gusto mo. Mapapasa iyo na kung ano ang nakatakda sa iyo, ang sabi ni Mr. Vilyaga kay Marga. Habang kumakain sila ng umaga ngayon, excited na ako, ang nakangiting sabi ni Marga. Kay tagal kong hinintay ang araw ng aking pagdidibu. Ihanda mo ang iyong sarili, ang sabi ni Mrs. Vilyaga. Maraming kakambal na pagsubok ang pagtalikod sa kamusmusan. Excited sa pagdating na araw ng pagdadalaga, hindi gaanong napatuunan ng pansin ni Marga ang matalinghagang pangungusap na binitawan ng ina. At gabi na nga, bilog na bilog ang buwan sa langit. Maaliwalas ang paligid at waring nais makipagsaya
ng mahinhing simoy ng hangin sa mga alon sa ginaganap na pagdiriwang. Ngunit bago maghating gabi, dumilim ang paligid. Ang maliwanag na buwan ay unti-unting kinain ng napakadilim na ulap na tila sinadyang itago sa liwanag nito. Mula sa malayong ibayo ng dagat, kung saan makikita ang islang kinaroroonan ng pamusong beach house, napansin agad ng mga tao ang kakaibang liwanag na nanggagaling mula roon. Parang umuulan ng fireworks sa dakong iyon ng karagatan. Kakaiba sa mga karaniwang pailaw, kung bagong taon, ang fireworks na nakikita nila ay tila naglalagablab ng mga bolang apoy na nagsasayaw sa ere sa kasasabog hanggang unti-unting mawala. Matagal bago natapos ang fireworks na tanawin. Halos bandang hating gabi na. Naging paksa ng usapan ang tanawing napahanga sa mga nakatira roon. Anila ay bunga marahil ang pagdiriwang ng dibo ng solong tagapagmana ng may-ari ng beach house. Isa lang ang pinagtataka nila. Wala silang nakitang mga panauhin na pumunta roon. Kung dati ay hindi nakikita at nakikihalubilo si Marga ng mga pumunta sa isla, ngayon ay nakikisalamuhan na ang dalaga sa mga panauhing nagpupunta sa beach house. Napabalita ang mahusay na pagkikisama ni Marga, pero higit ang natatanging ganda ng babae. Kaya maraming nagka-interes na pumunta ng isla. Karamihan sa mga iyon ay mga binatang nais manligaw sa unika-iya ng mga bilyaga. Mas dumami ang nagrerenta ng beach house. Halos hindi ito nababakante kahit panahon ng tag-ulan. Dati ay mga mag-anak at grupo ang nagpupunta sa beach house. Ngayon ay paisa-isa na rin, pero halos binata ang lahat ng mga ito. Iisa ang layunin nila, ang mapalapit kay Marga. Mag-iingat ka sa mga makikipagkilala sa iyo, baka mapahama ka, ang bili ng ina kay Marga. Minsan, kaalis ng binatang manliligaw, alam ko kung paano dalhin ang aking sarili, ina. Huwag kayong mag-alala, ang paniniguro ni Marga. Kilala ko ang aking sarili. Magiging maingat ako, ina. Napatango si Mrs. Bilyaga at inakbayan ang anak. Alam ko, malaki ang tiwala ko sa iyo. Alam kong hindi mo kami bibiguin ng iyong ama. Hindi kayo mabibigo. Sa tagal ng ipinaghintay ninyo sa aking pagdedesyocho, hindi ko kayo bibiguin. Napangiti si Mr. Bilyaga na nakikinig sa usapan ng mag-ina. Sa mga mata nito ay nakarehistro ang pagmamalaki sa pagkakaroon ng isang mabuting anak. Noong hapon iyon, may dumating na magkaibigan sa isla. Ayon sa mga ito, ay 2 linggo na mula nang ipareserba nila ang beach house sa ahensyang binayaran ng mga bilyaga upang mapangasiwa sa pagpaparenta nito. Isang speedboat ang sinakyan ng mga magkaibigan. Pag-aari raw ito ni Conrad, ang isa sa 2 binata. 5 araw ang reserbasyon ni Conrad sa beach house. Sa loob ng panahong iyon ay hindi nag-aksaya ng pagkakataon ang lalaki. Ipinagtapat agad nito kay Marga na ang tunay na sadya sa pagpunta roon ay upang masabi sa dalaga ang niloloob nito. Unang kita ko pa lang sa iyo,
Nang mag-company outing kami rito, ay ipinangako ko sa sariling ikaw ang babaeng papakasalan ko. Seryosong sabi ni Conrad kay Marga. Paano mo mapapatunayan? Mahal mo ako? Ang tanong ng dalaga. Ikaw, kahit idaan mo ako sa anumang pagsubok, ay gagawin ko para mapatunayang tapat ako sa hangarin sa iyo. Kung gayon, sa susunod na pagbilog ng buwan, ay bumalik ka rito. Ikaw lang, pwede ba? At tumibok ang dibdib ni Conrad. Kung iyan ang gusto mo, ayokong may ibang makaalam na babalik ka. Masusunod, Marga. Kung gayon, sa susunod na pagbilog ng buwan, ay malalaman mo ang kasagutan ko. May maaasahan ba ako? Tingin ko ay mabuti kang tao, Conrad. Kung ikaw ang pipiliin ko, siguro ay hindi ako magkakamali. Pero mag-isip-isip muna ako. Sa susunod na kabilugan ng buwan, palagay ko ay makakabuo na ako ng desisyon. Salamat, Marga. Binigyan mo ako ng pag-asa. Ilang beses binalik-balikan ni Marga ang balita sa diaryong dala ng ama. Nagpunta ito ng kabayanan para bumili ng kanilang mga supply at kapag ganon ay nag-uuwi ito ng iba't ibang mga babasahin. Nasa ibabang bahagi ng tabloid ang larawan ni Conrad. Ayon sa balita ay nawawala ang junior executive. Inreport ng mga magulang nito ang pangyayari nang matiyak na parang bulang naglaho ang anak. Napailing si Marga. Nalungkot. Nangihinayang siya kay Conrad. Sa lahat ng mga nagtangkang manligaw sa binata, pinakamalapit ang loob niya. May nakuha na raw bang impormasyon ang pulisya tungkol sa pagkawala niya? Usisa ni Mrs. Villaga. Habang pinag-aaralan ang damdamin ng anak, umiling si Marga. Malungkot pa rin. Pagkatapos ay humingi ito ng paumanhin sa ina. Tinungo nito ang dalampasigan. Pigil ang luhang tinanaw ang ibayo ng karagatang naghihiwalay sa isla. At sa kalapit na bayan, hindi nakaligtas sa paningin ng ama at ina ang paghihirap ng loob ng anak. Nakadama sila ng awa rito. Ngayon ay tiyak na nilang may espesyal na pagtingin si Marga kay Conrad. Pero ano ang kanilang magagawa? Ibig man nilang mabalik sa piling ng anak ang binata ay imposible. Hindi ito material na bagay na kayang palitan ng salapi. Patuloy ang pagdating ng mga panauhin sa beach house. Bumibili ng dyaryo sa bayan si Mr. Villaga at nakareport doon ang pagkawala ng ilang kalalakihan. Pasama ng pasama ang mundo, sabi ng matandang binilhan ng dyaryo, mga magasin ni Mr. Villaga. Tingnan mo na lang itong mga balita. Pinatay, sinalvage, ni-rape at itong isa, nilapa. Bigyan nyo na rin ako ng isa niyan, Lola. Dagdagan nyo ng crossword puzzle, sabi ni Mr. Villaga. Karaniwan ang naghahatid kay Mr. Villaga sa beach house ay ang suki nitong bangkero. Pero wala ito ng araw na iyon. Kahapon pa ho namin hindi nakikita ang kwento ng bangkerong kinontrata ni Mr. Villaga. Pati nga ang bangka niya ay tila naglahong bula. Baka naman may pinuntahan sa kabilang dagat, sabi ng lalaki. Imposible ho. Kilala namin si Pulding. Hindi siya ang klase na lalayo dito sa lugar namin. Ang pinakamalayo nga lang hong napaghatiran niya ng pasahero ay ang beach house nyo. Ganun ba? Isaan kaya siya naroon? Wala ho bang inihatid sa isla kahapon?
Walang bisita kahapon sa beach house. Schedule namin ng general cleaning. Pakisabi kay Pulding, kapag bumalik na, ay hinahanap ko siya. Alam mo'y muntik na akong hindi makapamili ng supply kung walang naligaw na bangkero sa isla. Siya kasi ang inaasahan kong sumusundo sa akin. Hayaan ho ninyo at makakarating. Pauwi na ang bangkero nang magpasyang tumabi sa isla. Sa likod kung saan hindi kita ang beach house at ang bahay ng mga bilyaga. Ibig niyang magbaka sakali na makita si Pulding. Bagamat imposible, pabalik na siya sa bayan nang may mapansin. Sa isang bahagi ng isla ay may bakas ng bangkang hinila patungo sa mapunong bahagi. Kinabahan ang bangkero. Malakas ang kutob niyang nasa isla si Pulding at hindi ito nagpunta kung saan. Paalis na ang bangka ng lalaki pabalik sa bayan. Nang marinig ang tawag na tila batubalaning humahatak sa paningin. Si Marga. Nasa dalampasigan ang dalaga at kumakaway. Tila nagyelo ang pakiramdam ng bangkero. Naalis ang lahat ng hinala niya at pag-aalinlangan. Umikot pabalik ang lalaki at yun ang pagkakamali niya. Iyon din ang naging pagkakamali ng ibang mga lalaking naakit sa ganda ni Marga. Dahil lingid sa lahat ay may lihim na sumpang kakambal ang pagkatao ng babae. Sa edad na 18 ay magiging kanibal ang dalaga. Ang kailangang makakain ng laman ng tao pagbilog ng buwan upang patuloy na mabuhay. Natagpuan na lang ang bangkero ang sarili na buhat ng mag-amang Bilyaga. Iyon ay matapos siyang barilin ni Mr. Bilyaga na ang punglo ay nakapaparalisa. Dinala siya ng mga ito sa isang silid na may malansang amoy ng mga dugong natuyo. Silid ito kung saan kinakain ni Marga ang biktima niya. Umaga, isang binata ang umarkila ng isang bangka na maghahati dito sa nirentahang beach house. Doon daw ito magpapalipas ng weekend tulad ng iba, pakay ng binata na mapalapit kay Marga. Kaya nang makita ni Marga ang papalapit na bangka ay lihim siyang napangiti. Hindi talaga siya mawawala ng pagkain hanggang may lalaking maaakit ng kanyang karektan. At dito nagtatapos ang kwento ng beach house.